sa kasaysayan natin, tanging si Presidente Duterte lamang ang hindi humingi ng ah, pagbibilang o pagninilay-nilay sa mga ginawa ng previous to him. Kung titingnan natin si Presidente Estrada, naalis sa pwesto, kinasuhan, okay? Pero ang nagbigay rin ng pardon ay si Gloria Macapagal Arroyo. Nung si Arroyo tiningnan, hinusgahan ng gobyerno ni Presidente Aquino, sino ba ang lead character doon? Hindi ba si Secretary De Lima? Bakit ba tayo tuwing nagbabago ng administrasyon, sinisisi natin yung datihan in the hope na makaklaim tayo ng justice? Nung umupo si Presidente Duterte, ang sabi niya, walang mangyayari sa aking ganyan. Nahuhusgahan ko si Presidente Aquino. Abay, ang dami nangyari kay Presidente Aquino, pero tumahimik ang bayan. Nung sinabi ni Presidente Duterte, hindi, wag na natin tingnan yung nakaraan. Ayusin natin ang bayan natin. Si Professor Malutiki ang makakasama natin. Prof, magandang hapon. Ay, magandang hapon, Admar. Magandang hapon sa iyong mga tagapakinig. Nakapanood ka ba sa Sarsuela? Ano ba nga masasabi mo doon sa Quadcom hearing? Kasi una, inimbita, hindi dumalo si PRRD kasi sabi nga niya na, enough na yung nasa Senate. Tapos, nag-imbita ulit, no? Nagbabaka sakali, si FPRRD naman, nagsabing dadalo na siya. No? Tapos, biglang kinansela yung pagdinig. Tapos, naisip ulit nila na, ituloy na lang natin. Ano masasabi mo dito sa Atras Abante? Well, sa tingin ko, Admar, kaya nagkaroon ng atras abante kasi gusto nilang i-control yung naratibo. Palagay ko, pinag-aralan nila ng maigi kung paano madidiin si dating Pangulong Duterte sa issue ng EJK. At lumalabas nga na dito sa kanilang pag-uusap, nagkaroon ng surprise resource person, ang datihang Senador Sonny Trillanes, na wala namang bagong pinakita, wala namang bagong sinabi. Same na mga allegations. Pero bago pa ba siya? Kasi may ulat akong nabasa na nandun na pala siya sa every quad committee hearing. Namamataan daw siya dyan sa kamera. So, Oo. ano ba siya? Nangangampayang. Alam ko, Quezon City yung kamera. Hindi yan Caloocan. Oo, hindi Caloocan. Tama yan, Admar. Alam mo, makikita natin na kasama siya ang sabi ko nga, scriptwriter sa nangyayari. Bakit napakahalagang i-point out na ngayon lumabas siya, nag-oath siya, at inulit niya yung sinabi niya noong 2016. Kung titingnan natin, ano ba ang naging role ni Senator Trillanes doon at Secretary De Lima noong 2016? Pumunta sila sa Davao hindi para alamin talaga yung DDS, dahil ang DDS naman talaga iba ang ibig sabihin sa Davao. Pumunta sila para maghalukay. Yung tinatawag na opposition research sa political management. Naghahanap ka ng pwede mong ipukol sa iyong magiging kalaban. So parte sila ng effort na mag-dig dirt para kay then Mayor Duterte dahil magiging kalaban ni at the time Secretary Mar Rojas. So para ilabas muli ang listahan ng bank account na lahat naman tayo nakakakita ano bang hitsura ng bank account, no, yung statement, ibang-iba dun sa kanyang pinakitang listahan. Kung titingnan ninyo, pwede pang ihalin tulad yung listahan na yan dun sa listahan na ginawa kay Chief Justice Corona, no? Kung natatandaan ninyo, yung kay Chief Justice Corona, pinagsama-sama lahat ng mga deposit, whether peso, dollar, or whatever. Pinagsama-sama, it created a list and it created an impact na ganitong kalaki ang pondo na pag-aari ni Chief Justice Corona. Ganon din ang inulit
ngayong kahapon na makikita mo doon joint account daw, makikita mo doon mali-mali ang pag-type ng pangalan, makikita mo doon walang account number. So ano yung listahan na yon, no? Ang Pilipino dapat maging mapanuri. Ano ba yung mga pinapakita na supposedly evidence? Admissible ba siya sa korte? Kasi ang alam ko, hindi pa naman nare-repeal ang bank secrecy law. So para maghayag ang dating senador ng bank accounts, ang question doon, who allowed you to open, to pierce these bank accounts? Ikaw ba ay AMLA? Meron bang inquiry tungkol sa dating Pangulo? Kasi kung titingnan mo at hindi mo alam ang kasaysayan, noong 2016 linabas na yan. At noong 2016 sinabi na kung mapoprove mong sa akin, o edi yung perang yan. So hindi ko maintindihan kung bakit 2024 na ngayon, mahigit na 8 taon, yung pa rin ang evidence. Kaya nakakatawa dahil binibigyan ng importansya ng House of Representatives ang isang katulad ni Sonny Trillanes. Kumbaga, yung walang bago doon sa kanya mga akusasyon, Wala. ganun pa rin, lalo na yung sa illegal na droga. Even before, natalakay din ito sa pagdinig. Wala namang pag-usad ukol dito. Tsaka bumabalik yung videos niya, ha? Yung bago yung 2016 ata, during campaign siguro, na hindi corrupt si PRRD. Nabanggit niya, kumakalat ngayon sa social media at kung di ako magkakamali, tama ba na pumunta daw ito sa para hingin ang na maging katandem ni PRRD, no? Presidente, oo. Tama yan, Admar, no? Yung recollection natin, meron kasing institutional memory. Yun ang kagandahan ng social media. Lahat ng binigkas mo noong 2016 will haunt you. Ang nakakalungkot lamang dito, kung noong 2016 hindi siya nag-file ng kaso, at natapos ang administrasyon ng Pangulong Duterte at ngayon inaandyan na naman siya, saan ka naman nakakita anong klaseng paninirang puri itong ginagawa? Ang pagkakaiba lamang, ito ay nag-testify siya. So nag-oath siya at sinabi niya na totoo lahat ang sasabihin niya, at saka ang bago dito, hinayag niya na may mga ground siya for impeachment ng Vice Pangulong Duterte. So yun siguro ang bago, pero kung paano mo i-recycle ang 2016 quote-unquote evidence para sa Vice Presidente, yun ang hindi ko maintindihan kasi ini-invoke niya ang betrayal of public trust, sinasabi niya may plunder daw, pero kung titingnan mo yung ebidensya, asan doon ang plunder, nasan doon ang betrayal of public trust? Nung ginawa niya yung presentation niya ng 2016, ano ba si Vice Presidente Duterte, hindi ba mayor? So, hindi ko maintindihan yung lohika ng paggamit niya ng datos na alam mong hindi naman totoo at datos na alam mong lumang-luma na, pero ini-insist pa rin niya na yun ay makatotohanan at karapat-dapat sa ngayong panahon. Maling-mali yun. Tsaka sa haba na ng itong mga akusasyon na ito, bakit wala pang kaso na isinampa? Parang napaka-late na nga parang itiniming na nga ngayon itong kaso na ito, lalo na medyo alam mo na yung pag-alyansa ng yung sa Uniteam nagbago, parang sinamantala ito dahil ang naiba na ang landscape ngayon. Dati ang kalaban ng Dilaw ay itong Uniteam nga, no? Grabe nga itong Dilaw kumakabanat kay Bongbong Marcos mula pa noon, no, noong 2016 na elections sa vice presidential, no? And ngayon parang sila na ang Uniteam at ang naging oposisyon na ay itong sa hanay ng mga Duterte. So kumbaga hindi ito nagkataon lang, Prof. Oo. Hindi yan nagkataon, Admar. Plinano,
Ako, I will even say na ang scriptwriter si Sonny Trillanes. He was aided, abetted, and enabled by the powers that be. And who would this be? I'm calling a spade, si Speaker. To a certain degree, ang mga tao sa Office of the President, hindi ko alam kung si Presidente Marcos alam ito o ang kanyang First Lady alam na ito, pero alam mo sa politika walang nangyayari na hindi naaalaman ng mga pinuno at walang nangyayari sa politika na hindi pinagplanuhan. Itong nangyari kahapon ay pinagplanuhan. Ang tingin ko lamang nagulat sila sa reaksyon ng tao na may mga lumabas at sa tingin ko nagulat sila na pumunta dyan si Vice Presidente Duterte. Yung itong issue rin na ito, yung mga makakaliwa, alam natin din yung linyahan nila almost same, at itong mag-ama naman, lalo na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay una naging kaibigan ang makakaliwa, no? And to a certain point kasi hindi daw magandang kausap, yun, naging magkaribal, no? At naubos ang nila, ang pwersa nila sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at ngayon sila yung parang same, pati yung sa ICC, lahat sila yung nag-connive with dito sa mga dilawan, and never give up pa rin sila mula noon hanggang ngayon. At napapansin natin itong ICC laging lumulutang dito sa issue na ito. Oo, Admar, linyado ang mga kalaban ng Duterte. Linyado na kinokonek sa EJK dahil pag na-connect mo sa EJK, mako-connect mo sa ICC. Hindi ko alam kung paano nila i-connect ang dating Pangulo sa Pogo dahil nga ang sabi meron pang mga sa susunod na araw na kailangan siya ay nandito para mapag-usapan yung Pogo at saka yung may isa pa tatlo yan yung sa Quadcom. So ikaw naman parati mong nakikita parehong personalidad ang nagtatanong, parehong personalidad ang nag-uudyok, parehong personalidad ang nagbabastos. So ito ay ika-11th hearing na. At makikita natin hindi siya normal na committee kasi inaabot hanggang hating gabi. Ang nakakalungkot lamang doon, imbis na ang pondo ay ginugugol para sa karapat-dapat, napupunta sa political persecution. Ito clearly political persecution ito ng Duterte, ng pamilyang Duterte. Naging patas ba itong paglalatag ng mga resource person, kasi nakita natin puro yung sinasabi nilang bad effects daw nitong war on drugs. Wala akong nakita na kahit man lang nag-research sa hanay ng mga kongresista. Parang ang nakita nila is yung mga mali. Pero ang taong bayan, bago bumaba nung pagbaba na sa pwesto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagbigay ng mataas na grado. At hanggang ngayon, mataas pa rin ang grado na binibigay ng taong bayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga nagustuhan nila, naikumpara nila yung panahon noon sa ngayon. Pero iba ang pananaw dito ng mga kritiko. So tingin mo hindi talaga patas itong investigasyon at nakatutok lamang sa pagpapabagsak sa mga Duterte? Admar, hindi patas no? Kaya ako nasabing hindi patas. Supposedly, ang isang congressional hearing ay open to the public. Makikita natin, nung nagsimula ito, merong mga inalaw na mga personalities na makapasok, no? At meron namang ang hindi inalaw na makapasok. Clearly, sa simula pa lang, may naratibo silang gustong iparating, no? Na andon ang mga pamilya ng namatayan, na andon ang mga larawan, di ba? May mga bulaklak pangandala. Pero sa bawat usapin, dalawang panig usually yan. Dito sa usapin ng EJK, ang isang panig ay panig ng victims
na klarado na sinabi ng dating Pangulong Duterte na hindi niya sinasadya kung anong nangyari. Yung sinasabi ng mga medyo hindi gusto yung sinasabi niya, ano ba ang buhay, collateral damage. Kailangan natin tingnan yung usapin na yan sa dalawang bagay, isang victim at isang criminals. No? Ikaw as Pangulo, nung ikaw ay nag-oath ng iyong tungkulin bilang Pangulo, isa dun sa sinabi mo, ipapatupad ko ang saligang batas at ang mga batas ng Republika ng Pilipinas. Ang importante doon, programa ng Pangulo, ang public order and public safety. So that is for the common good. Okay? Huwag nating husgahan ang Pangulo dahil sa naratibong ang daming namatay. Hindi ko sinasabing mali yun. Sinabi naman niya, aakuin ko ang responsibilidad niyan. Pero certainly, hindi siya nagsabi na, oy ikaw, Chief Inspector, barilin mo yan. Very careful siya nung sinasabi niya, pag bumunot ng baril, self-defense. So makikita mo yung train of thought ng dating Pangulong Duterte, napakaingat niya dahil klarado sa kanya, linyado kung sino ang kriminal at kung sino ang biktima. Hindi niya inaasahan na magkaroon ng biktima, pero sa process ng operation may nangyayaring ganon. Alam mo, ang paulit-ulit na sinasabi niya mula sa Senado hanggang dito, he takes full responsibility. That's one. Secondly, that he loved this country more than anybody else. And yung love, yung value, yung virtue na love, ay name-measure mo yan sa paraan ng pagtatrabaho, paraan na pakikitungo sa tao, paraan na solbahan ang problema ng ating bansa. No? Malaking bigat yan sa balikat ng Pangulo kasi kailangan niyang i-weigh ano ba ang mahalaga sa akin? Ang mahalaga ba sa akin magkaroon ng peace and order? Ang mahalaga ba sa akin hindi natatakot ang taong bayan na lumalabas paggabi? Ang mahalaga ba sa akin ang susunod na salinlahi ay hindi influence ng drugs? Sa tingin ko napakaklarado na sinabi ni Pangulong Duterte. Yun ay programa niya. Okay? Kaya yung mga bumabanat, ang bawat Pangulo ho may kanya-kanyang programa. Nagkataon ho dito sa Pangulong ito, si Pangulong Duterte, ang public order and security ang napakahalaga. Kaya yun naman ang ginampanan niya. Kung titingnan natin si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ekonomiya. Kaya nga ginampanan niya, 'di ba? Kahit na hindi maganda at hindi gusto ng tao yung IVAT, pinagpatuloy niya 'yon kasi kailangan niyang iahon ang revenues ng gobyerno. Nung dumating si Presidente Aquino, ang programa niya anti-corruption. Okay? Pero dito sa bawat presidente, mahirap admar na pagkatapos ng isang termino, yung nakaupo, huhusgahan yung dating nakaupo. Mahirap po yun kasi wala naman kayong, hindi nyo alam kung ano yung mga decision na ginawa. Hindi nyo alam kung ano yung mga confidential matters na came into the process of making the decision. Ang tawag doon, executive privilege. Wala ho ni dating Pangulo o yung naunang Pangulo, hindi alam ng bawat isa ano ba yung kanyang direksyon sa pamamahala. So para husgahan ng kasalukuyang administrasyon na nasa 2 years and 5 months ang dating Pangulo, maling-mali ho yun. Kasi kung gusto nyo talagang habulin siya sa, according to you, maling mga desisyon, mag-file ho tayo ng kaso. At doon natin makikita ang piring ng hustisya, 'di ba? As Lady of Justice, may piring 'yon. Tama. Walang sinususugan, walang inaayunan kung saan babagsak ang hustisya doon. Kaya itong mga ang challenge nga ni Pangulong Duterte, mag-file kayo ng kaso. Kasi doon lang natin mahuhusgahan at whether yung evidence na pinagsasasabi nyo ay totoo and can stand the rigor of test.
sa court of laws, hindi sa court of public opinion. Mm. Kasi pareho sila, halimbawa, si Secretary or dating Senadora Leila de Lima, doon sa Senate hearing, talagang kumpiyansang-kumpiyansa siya na talagang guilty, dapat daw liable kahit wala pang kasong na isasampa laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. And nandun siya sa kapangyarihan ng panahon na yun na pwede siyang mag-imbestiga. Nasa ilalim sa niya ang NBI. At saka malaki yung role niya. DOJ Secretary siya. Naging CHR siya, naging DOJ Secretary, naging senador pa. Hanggang ngayon wala pa ngang naisasampang kaso. Na ngayon dito naman sa Quadcom hearing, ganun din yung mga alegasyon. Ang nakikita ng taong bayan, puro na lang paninira, wala namang paghahain ng kaso. Kaya sabi nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, magsampa na lang kayo ng kaso para at least siya rin, nandun siya sa patas. Kasi dyan puro paninira lang Walang talagang wala kang makikita na at least maging pantay. Wala ngang kinuha yung side ng mga naging biktima ng illegal na droga, biktima ng krimen, na karumal-dumal na krimen na dahil sa bangag sa pinagbabawal na gamot. Yung mga pamilya na nabago ang buhay simula nang magkaroon ng war on drugs at nakapagsasabi na naging matiwasay yung kanilang komunidad, wala nang black sheep sa kanilang pamilya kasi natulungan yung kanilang anak. Wala tayong ganun, wala ngang datos na ganung lumalabas. Puro negative lahat dito kay PRRD. Pero pag i-match mo ito sa mga surveys, no, pagdating dito kay Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nagtutugma. Dapat kung puro negative ang epekto nitong illegal na droga, war on drugs, dapat doon sa i-survey mo yung tao, magmamatch siya. Tama yan, Admar, no? Makikita natin kung paano ginagamit ang datos, kung paano ginagamit ang generalization na minsan hindi naman naaayon dahil hindi nga yun ang datos. Napakahalaga na mag-file tayo ng kaso. Again, babalikan ko sa kasaysayan natin, tanging si Presidente Duterte lamang ang hindi humingi ng pagbibilang o pagninilay-nilay sa mga ginawa ng previous to him. Kung titingnan natin si Presidente Estrada, naalis sa pwesto, kinasuhan, okay? Pero ang nagbigay rin ng pardon ay si Gloria Macapagal Arroyo. Nung si Arroyo tiningnan, hinusgahan ng gobyerno ni Presidente Aquino, sino ba ang lead character doon? Hindi ba si Secretary de Lima? Bakit ba tayo tuwing nagbabago ng administrasyon, sinisisi natin yung datihan in the hope na makaklaim tayo ng justice? Nung umupo si Presidente Duterte, ang sabi niya, walang mangyayari sa aking ganyan. Nahuhusgahan ko si Presidente Aquino. Abay, ang dami nangyari kay Presidente Aquino, pero tumahimik ang bayan. Nung sinabi ni Presidente Duterte, hindi, wag na natin tingnan yung nakaraan. Ayusin natin ang bayan natin. Doon pinalakpakan siya. Siya lamang ang presidenteng hindi tumingin sa nakaraan. Ngayon, nung natapos siya at sabi mo nga, no, the survey results showed a high trust rating, a high approval rating. Pero anong ginawa nitong administrasyon na ito? Hindi ka pa nakakaisang taon, hinanapan mo na ng ipupukol sa Duterte. Nagsimula sa anak, tapos ngayon ang ama. Bakit? Dahil ba yan gusto nyong magkaroon ng accountability o dahil tinitingnan natin paano ba kami magtatapos sa aming termino kung ang haharapin natin ay Duterte? Alam mo, Admar, ang hindi nila nakikita, tuwi na lang nagsasalita ang Duterte, lumalakas ang Pilipino at tumitibay ang pananalig nila na ito ay political persecution. Uulitin ko, no? Yung sinabi ni Senator Trillanes na ire-ready ang impeachment, hindi ba yan talagang hagaran na ginagamit
ang Kongreso to search, parang witch hunt eh. Naghahanap ka ng rason para i-impeach. Paano mo mai-impeach ang isang vice presidente using data of 2016? Paano mo mai-impeach ang isang vice presidente kung ang COA ay hindi pa tapos doon sa kanilang pag-audit? No? Paano mo mai-impeach ang isang vice presidente na gusto nyong ilabas kung saan ginamit ang Confidential and Intelligence Fund? Hindi ba yung pangalan na lang itself, confidential ang intelligence, at ang humihingi dating kalaban ng Estado? Tama ba yan? Hindi ba yan borders in national security issues? At gusto ninyo, nitong administrasyon na ito, na isaiwalat lahat yan dahil gusto nyong lumpuhin o ibagsak ang Duterte. Muli, maling-mali yan kasi ang dami-dami pang issues na kailangan nating pagtulungan, hindi ho itong pagbabagsak sa mga Duterte. Mhm. And maliban dyan, yung pangungwenta ng nai-contribute niya sa pagkamanalo daw. Di ko lang alam kung ito ba ay legit na talagang siya yung binoto niya, si PRRD, or baka iba yung kanyang ikinampanya. Pero pinagmamalaki niya na meron siyang naidalang boto. Ano sa tingin mo itong mga ganitong mga hakbang? Kasi nagalit siya sa mga tinawag pa nga niyang trolls. Kala ko ba vloggers, Duterte supportive vloggers, tapos naging trolls? Alam mo, Admar, ang buhay ng politika, maging ikay nasa Pilipinas o sa ibang bayan, ang trolls have always been there with the advent of social media. To claim that you made someone win, let's go with the statistics. Madali yung mag-claim eh. Pero kung maipapakita mo sa 6th district ba, nanalo ba ang Duterte dyan? Doon ba sasamahan nyo sa simbahan? Nanalo ba ang Duterte dyan? Mahirap yung sa simbahan kasi sacred ang voting. Madali siguro doon sa 6th district kasi mapapag-aralan mo ang datos. Sa aming pag-aaral, may 30 provinces na nanalo ang Marcos, may 35 provinces na nanalo ang Duterte. That is based on the 2022 election results. Marami pang pwedeng pag-aralan para ma-determine sino ba talaga ang nakatulong. Pero kung titingnan uli natin, ano ba ang historical average ng Marcos vote? Ano ba ang historical average ng Duterte vote? Makikita natin sa ang Duterte vote, kayang mapanalo ang isang taong hindi kilala. Assistant lamang ng presidente. Yan po ay si Senator Bongo. Ang Duterte vote, kayang gawing number 1 ang pinag-awayan sa 12 na posisyon noong 2022 at yan po ay si Senator Padilla. So kung titingnan natin yan, ang ibabalik kong tanong sa administrasyon, sino ba ang naipanalo nyo? Na on your own. Kasi ang bawat kandidato may baluarte yan eh. Madaling i-establish nasan ang baluarte, madaling i-establish ito ba ay nanalo ba dito ang isang kandidato dahil sa baluarte nyo o nanalo siya dahil sa ibang strategiya na ginamit. Oo, doon pa lang sa hakbang na susuyuin nila ang si VP Sara Duterte, alam na nila na siguro sa survey nila mahina talaga kasi yun yung inaantay ko rin yung pasabog ni Vice President Inday Sara Duterte, yung internal na survey nila na kung hindi ka-tandem si VP Sara ano yung magiging resulta, di ba? Dito Oo, tama yan. Yung mga survey, barometro ang survey. It is a snapshot of a point in time. Pwedeng ang prediction magkamali, pero barometro yan to guide everyone. Nakikita mo ba na parang binibigyan lang din nila ng boses at nagpapa-ignite lang sa silent majority ng mga Pilipino itong ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi kung maalala mo, yung sa May Isog Rally, talagang
Di ko lang alam kung meron bang nagki-cater pa na ibang media maliban sa vloggers. Andyan yung SMNI. Pero ngayon, dito sa dalawang hearing na ito na dinaluhan ng dating Pangulo sa Senate and dito sa House, lahat ng mga nakatutok talaga. Nakita natin, libo-libo ang mga viewers. Bawat channel, sa social media, sa YouTube, sa Facebook, nakatutok lahat. And nakita ko sa mga comment section, nagpapa-ignite lalo nang pagsasabihin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na minsan, di ba, napapalabas niya yung galit niya, yung inis niya during hearing at sasabihin lang niya na galit kasi ako, pagpasensya niyo na kasi pag kriminalidad at illegal na droga, galit talaga ako sa kanya. Sa mga ito. Admar, alam mo yung law warfare, yung aggressive languages na napapag-aralan yan can lead to a heated exchange, can cite people to rise up and do certain things na minsan ayaw mong gawin. Ang kailangan lang nilang maiging intindihin, anong impact nito sa eleksyon? Kasi tayo'y pumupunta sa election period campaign period. So, gusto ba nila na ang Duterte is given a stage? Ang legacy media or mainstream media, kailangan mag-cover yan. Kasi kung hindi nila i-cover, nakikita nyo yung number of views ng sa social media platforms. If the legacy media will not be there to carry the news, there is an alternative source. And that alternative source is defined, binabasihan yan ng personalification ng nakikinig. So kung ang gusto nung nakikinig, gusto kong makinig sa SMNI, dito ako tututok. Gusto kong pakinggan si Admar, dito ako tututok. So, to a certain degree, yung media mix naandun na At ang legacy media, humihina ng humihina. So, kung hindi nila papasukin ito at hindi nila i-cover, katulad ng hindi nila pag-cover sa iba pang issues, magkakaroon sila ng problema kasi ang taong bayan hahanap at hahanap ng source of news. At yung source of news ay often nasa social media platforms na. Tsaka talagang natutuwa ako dahil yung silent majority na tawagin, talagang na-ignite every time. Kasi kung mapapansin mo doon sa hearing, biruin mo, every time na magsasabi si PRRD, dapat mapatay yung mga kriminal kasi halimbawa kung may 50, mapatay mo dyan 20, at least meron ka na lang 30 na pasakit sa iyong ulo na bawasan. 'Di ba? At kung titingnan mo 'yan sa perspektibo ng mga ordinaryong Pilipino, matutuwa talaga sila kasi mababawasan yung magiging pangamba nila every time na nasa labas sila ng kanilang mga tahanan. And remember, 'di ba mayroong lumabas na survey sa SWS na hindi magtutugma sa datos ng PNP. Sinabi ng PNP bumaba yung krimen, pero ito mismo nararamdaman ng taong bayan na sila pa rin ay takot dahil sa neighborhood nila, sa komunidad na nga nila yan, dahil sa nakawan, dahil dito sa illegal na droga, dahil hindi sila safe tuwing gabi, tumaas yung krimen sa cybercrimes. Ito yung pulso mismo ng taong bayan na every time na makakarinig sila ng mga pahayag na laban dito, for sure, papabor talaga sila kasi ito yung mga pasakit. Hindi pa kasama nga dito yung mga mataas na presyo ng mga bilihin na mga topic, Prof. Alam mo, Admar, isa sa gut issues ng mga Pilipino ay ang public order and safety. Gusto mong makaikot sa iyong neighborhood, sa iyong pupuntahan, hindi ka nangangamba na baka may mangyari sa'yo, yun naramdaman. Kasi ang perception is actually experiential. Ang datos is very, very cold yan, ang numbers. But it tells you a story. Ang perception is naramdaman ko, kaya nga yung parating ginagamit na self-rated hunger, mahirap yun i-measure kasi nung ako'y sinervey, baka ako'y gutom. Di ang sasabihin ko, ako'y gutom. So ang perception is very hard to rebut,
kasi na-experience ng tao. Kung ikaw ay nasa neighborhood na dati tindahan din ng illegal drugs at yun ay nawala nung panahon ni Presidente Duterte. Experience ko yun. Personal ko yun. So makikita mo ang reaction sa EJK is very personal. Kung ikaw ay may kapamilya na gumagamit ng illegal drugs, personal ko yun. Natuto ako na may programang ganon. Natulid ang aking tiyo diyan sa war on illegal drugs. So kailangan tayo maging maingat, no? Hindi ko alam kung itong Quad Committee ay tinitingnan rin yung other side of the coin kasi ang focus nila ay talagang sirain ang Duterte. Hindi hanapin what is right, what is wrong. That can only be made through the courts. But perception-wise, optic-wise, propaganda-wise, kitang-kita mo ang tinatahak nitong Quad Committee. Oo. And nakikita mo rin ba, Prof, na lahat ng mga, kasi di ba, lumalabas din sa survey ninyo na may say pa rin si dating Pangulo Rodrigo Duterte kapag ito'y mag-endorse talaga. And with this mga development na ito, biruin mo, parang ano siya one versus all. Wala yata, isa lang yata yung nanindigan doon no? Yung Duterte Youth Party List. The rest, talagang pumupukol. Pero mayroon ako nakikita ilang mga kongresista na pa-play safe dahil sinasabi nila, hindi ito galing sa akin. Galing ito sa isang resource person. Alam mo, parang umiiwas din kasi alam mo na, baka apekto sa kanila. Parang binibigyan pa rin talaga nila ng credit indirectly itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yung optics na pinagtulungan mo, pinapunta mo doon ng maaga, umabot ng mahigit kalahating araw. 14 hours yata na nandoon ang dating Pangulo, binugbog nyo, kumbaga pinagtulungan, pero parang ang dating is walang ano sa kanya. Kumbaga, makakatulong ba ito lalo na sa mga i-endorso pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi mag-isa lang siya dyan Yun yung optics Ayaw nga pagsalitain at ayaw nga magbigay ng ng mga yung sa council. Every time na pinapagalitan pa nga pag may ibubulong lang. Makinig ka, ganito, ganyan. Alam mo, Admar, may sinabi ang isang chairman dyan yung tungkol sa respeto at deference, no? Iba daw ang pagrespeto, iba daw ang pagde-defer. Alam mo kung ang tao ay rene-respeto mo, you readily defer. Itong ginawa nila na collective na pagbubugbog sa dating presidente, may balik yan sa eleksyon. Itong pagpipilit nila ng naratibo nila na walang naratibong tama kundi sa kanila. Again, titingnan mo, sino ba si Presidente Duterte represents what symbol in Philippine culture? Hindi ba yung outlier, yung tagalabas, na hindi ma-accept ng establishment na ito naging presidente, nagmumura, hindi marunong magsuot ng barong, hindi marunong mag-speak ng the English that Manila is so used to. Yung pagbubuli nyo sa ganon, para nyo nang binuli ang Class DE. Nakakalungkot kasi makikita mo yung great divide doon sa anong tawag doon, yung controlling class versus yung nasa baba, no? At tuwi mong iniipit ang isang Duterte, nararamdaman yon ng ordinaryong tao kasi sila iniipit na sila buong buhay nila, no? At ngayon lang sila makakahinga na may champion kami. At yan champion na yan, pinasalamat nila ng 6 na taon na nanungkulan sa kanila. Ngayong bumaba, gusto nyong durugin. Siguro ang masasabi ko lang, maghintay ho tayo sa darating na Mayo. Ang Pilipino,
maaring tumatahimik, ang Pilipino nagmamasid. Pero pagdating sa Mayo 2025, mararamdaman po natin ang galit ng isang Pilipino na niwala sa leader na inyong binababoy at binabastos. Tsaka baka isipin pa ng taong bayan yan, oy, maghanap tayo ng magiging kakampi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi mag-isa lang siya doon, wala man lang nanindigan. Pero itong mga ito siguro present pa during mga SONA ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na every time na nire-report yung war on drugs kabilang sa nag-standing pumapalakpak. ovation. Oh, pumapalakpak at tumitindig pa. 'Di ba? Ah. Napakaano talaga. Oo, tama ka, Admar. At hindi naman nagbago ang pananalita nitong leader na ito. Akala ko nga dahil sa pagbaba niya sa posisyon at medyo may edad na rin, magbabago ang pananalita, magbabago ang kanyang paniniwala. Pero makikita mo consistent siya na ang sa dulo parating sinasabi niya, not during my watch, and I work hard for my term and I will deliver what I promise. So makikita natin ibang uri ang batayan pag sinabi mong Rodrigo Duterte. Hindi siya katulad ng ibang leader. Mhm. Prof, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Sa ulitin, ingat po. Mag-ingat sila sa iyo. Prof. Salamat, Admar. Maraming salamat si Professor Malutikia, isang political analyst, political strategist po mga kapartners.